Makakasama natin ang dating mambabatas, dating kongresista ng Iloilo. Walang iba kundi si Attorney Rolex Suplico. Attorney, maayong gabi, Admar at MJ po ang inyo pong makakasama dito po sa ating programa. Abaw, Gid. Mayong gabi, Admar. Mayong gabi, MJ, at sa lahat na nanonood, nakikinig. Mayong gabi sa inyong katanan. Ayan, Attorney, pag-usapan natin itong pag-usad ng impeachment. No? Masa mahigit 250 na mga congressman po yung bumoto pabor dito po sa impeachment. Nakikita nyo po ba na itong ganitong klase ng botohan ay nagre-representa bilang representative sa boses ng taong bayan, Attorney? Well, ito no, una ilagay ko muna sa tamang konteksto. Marami na akong nasalinan na impeachment proceedings nung ako'y congressman mula 1998 hanggang 2007. Naalala ko impeachment ni Merceditas Gutierrez, impeachment ni Añano Desierto, ito yung mga ombudsman impeachment ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos, impeachment ng Chief Justice Davide at ang kanyang mga Associate Justices ng Korte Suprema, at ang impeachment ni Presidente Arroyo. So lima ang nasalinan ko na impeachment proceedings dyan po sa Kamara. At sa lahat na impeachment na ito, makikita mo ang kamay ng Pangulo o ng executive branch ng gobyerno. Anong nangyayari dyan sa Kamara? Simple lang. Dumarating si Santa Claus at maraming regalo si Santa Claus. At ang mga pangangailangan ng congressman ay nasasagot nila. Ano bang pangangailangan? Well, una, projects, releases, appointments. Minsan may cash pa nga ako naririnig. Yung mga kaibigan ko nagsasabi sa akin, may cash pa . So, nung araw madalas sabihin ko, wag muna kayo magbigay, mababa pa yung offer. Hintayin nyo muna tumaas pa. Ganun Admar, MJ Hindi ko sinabi na nangyayari ngayon ito. Hindi ko naman sinabi na nagkakaroon ng santos dyan sa Kamara de Representantes. Kasi nung araw, wala namang santos dyan . At yun talaga, base sa aking eksperyensya. Sa 9 na taon na ako po'y congressman ng ika-5 distrito ng probinsya ng Iloilo. Opo. So, tingin nyo po yung mga pahayag, lalo na itong si Senadora Amy, posible po, no? Meron siyang nabanggit noon na merong pagpe-pressure, merong mga cash considerations daw, meron pang proyekto, pondo considerations at yung OMB na considerations kasi baka kasuhan or hanapan ng butas. Maaring mangyari para ma-pressure ang isang kongresista para moboto pabor sa kung ano man ang gusto nila. Tama po yun, Admar, no? Ang pabor na maaring ibaba ng Malacanang sa Kamara de Representantes present noon. Hindi ako naniniwala na absent ngayon. Present din yun. Opo. Dito muna sa pananaw nyo po sa nangyari pong investigasyon dyan po sa House Committee on Justice. Ganito po ba yung regular sa isang impeachment po, Attorney? Ano bang assessment nyo po doon sa nangyari sa House Justice Committee? Well, itong assessment ko, no? One-sided affair. Bakit? Kasi hindi nakisali ang Vice President. So one-sided lang, narinig natin yung isang panig lang. O syempre, kung narinig mo yung isang panig, paulit-ulit, nalalaman mo na parang nagiging totoo. Yan ang nakukuha ng isang nasa impeachment proceedings dyan sa Committee on Justice kung hindi ka makisali. And I'm hoping na si VP Sara Duterte ay makisali dito po sa impeachment court, dito sa Senado. Kailangan lang po . So ano nakikita natin dito? Nakikita natin na siya po ay nang hindi siya sumali, yung side lamang ng mga nagbabato sa kanya ang nakikita natin. Opo.
Attorney, di po ba ang sumisimbolo sa hostisya ay isang babae, nakahawak ng timbangan at nakapiring? Ito ba ay applicable din sa fiscal level pa lang bago sa mismong korte, considering ang mga nasa kamera ay ang magiging fiscal po dito, halimbawa yung doon sa House Justice Committee. Ang napapansin natin, mismo ang chairman, parang kumbinsido na may kasalanan ng pangalawang Pangulo. Ganun po ba dapat ang paghimay? Parang sila na din ata. Ito yung mga napupuna na parang sila pa yung nagpo-provide na naman, naghahanap ng mga ebidensya, hindi yung nagre-reklamo. Admar, iba yung piskaliya, ha? Piskaliya is supposed to be, walang pinapanigan yan. No? Tama ka, nakapiring na babae na humahawak ng scales, no? Pag dumating ang kaso sa judge, dapat impartial yung judge. Dito hindi impartial, ha? Bakit? Kasi ang mga kongresista ay umupo bilang kongresista dahil sa politika. Hinalalian sila eh. At since nagising tayo, ang presidente po, siya nang may control sa Kamara. Maaari ang Senado ay independent na executive branch of government. Pero yung Kamara, kontrolado po yan ng Pangulo. Isa lamang ang naalala ko na speaker, ha, na sa umpisa ay hindi kandidato ng Pangulo. Walang iba, si Manny Villar. Si Manny Villar sa umpisa, hindi siya malapit kay Erap. Later on na lang, na wala na magawa si Erap, na inadapt na rin siya. Pero ang punto, lahat na speaker, maski ang kasalukuyang speaker, hawak po ng Pangulo yan. Pero attorney, ito rin yung kanilang puna doon sa House Justice Committee pa lang. Tila nagiging impeachment court na yung klase, pero parang hybrid siya. Halimbawa, pinapayagan na maglabas na magsalita, may pinasumpi na, pinatawag. Meron ding puna na kahit hindi daw belong doon sa reklamo, pero pinapayagan pa rin, bawal naman tanungin, clarificatory lang. Pati yung sinasabing clarificatory lang dapat, parang hindi clarificatory din yung tanungan, or pag nagtanong ka, hindi ka rin pinapayagan. Kina-crash out kasi daw sa impeachment court lang daw. Ito ba napansin mo rin po, attorney? Napansin ko yun, no? Ang napansin ko pa dito, siyempre, alam na natin na ang Justice Committee ay in favor ng merong probable cause na findings. Walang duda yun eh. In fact, bago dumating yung bago final yung apat na impeachment complaints laban kay VP Sara, alam na natin anong mangyayari eh. Ang mangyayari ay magkakaroon ng probable cause, no? At alam naman natin na ang committee report, no? Tatlo yun ha, committee report, House resolution, articles of impeachment, no? Tatlo yun. Alam naman natin na laban yun kay VP Sara eh. At alam naman natin na ang boto ng Kamara ay pabor, no? Sa committee report, House resolution, at saka articles of impeachment. Wala ko nakikita eh na hindi sila papabor doon. Bakit? Kasi ang boto nila ay boto para sa salbasyon nila. Remember, ito yung mga nagdumi sa imahe ng Kamara de Representantes bilang isang institusyon. Bakit sinabi ko na nagdumi? Ito yung mga, yung 2022 up to 2025, 19 Congress yun. Yun ang kongreso ng mga kawatan. Sila yung humuthot sa pera ng bayan. At ang karamihan dyan sa kanila, except for a few ay gumamit ng perang hinuthot nila para bilhin ang boto ng taong bayan. So anong expected natin? Ang boto nila sa impeachment ay boto para salbarin ang sarili nila. Natatakot sila na pag umupo itong si VP Sara, papakulong sila. Yan po ang katotohanan. Sir, mayong gabi sa MJ ito. At para po sa mga nanonood ay board member pala si Attorney Rolex. Diyan po sa Iloilo incumbent. Sir, pag-usapan po natin ang inyong pong karanasan sa House of Representatives. Ano ang evolvement? Ano yung pagka-evolve, sir? Anong kaibahan noong panahon mo at panahon ngayon sa paghawak sa pondo ng bayan? Alam mo, una, nung panahon ko ang pork barrel ay only 70 million pesos. 70 million pesos lamang.
divided into 20 million soft at 50 million hard. Yun lang yun. Noong 2013 po, si Greco Bellica ay nag-file ng kaso sa Korte Suprema para declare ito unconstitutional. No? So, granted yun ng Korte Suprema. No? Nung panahon ko, yung allocation mo na 70 million ay pinapublish yun sa isang newspaper, no? Nationwide newspaper. So nakikita mo yun. After 2013, wala ka nakikita. Umano na, nagtago na ang pork barrel. In fact, no? Ang pangalan niya, hindi natin alam. Ang pangalan na allocables, lumabas lang po yan noong December. At ang allocation ng mga congressman, hindi natin alam eh. Doon sa distrito namin, sa 5th District, ngayon lang namin nalaman, parang January lang namin nalaman eh, na 1.5 billion pala. Billion ha, at ang pangalan pala nito ay allocables. So, bakit sikreto? Pera natin yun eh. Bakit sikreto? May tinatago ba dito? Well, ang tinatago dyan kasi hinot-hot yan nila. Can you imagine, no? Pagpasok ng project sa NEP, 10% na kagad yung tanggapin ng kongresista. No? Paglabas, gaan na, General Appropriations Act, 15%. So total, 25%. Ni hindi pa nga na-bidding yun eh. So anong resulta? Substandard. Substandard ang mga proyektos nationwide. No? At ang masama pa dito, no? May mga bagay sila na items, no? Diyan sa General Appropriations Act na kinuha nila, no? Sa NEP, National Expenditure Program, kinuha nila, nilagay nila sa flood control. Alam natin, 3 pa lang eh. Ano yan? PhilHealth. No? Ano pa? PDIC. Ano ba yung PDIC? Philippine Depositary Insurance Corporation. Ito yung pag bumagsak yung bangko. Ito yung sinasagot. At ano pa? Ito, pinakamasama ito eh. Yung peso counterpart ng foreign assisted projects. Ano ba itong foreign assisted projects? Sa Japan, kasi sanay ako sa Japan, Japanese loan. Mag-provide ang gobyerno ng 10%. Yung 90% galing yan sa proceeds ng loan mula Japan. So ano yung mga projects na yan? Ito yung mga big ticket items. Ito yung mga economic impacts na mga proyektos. At grabe ang kalidad ng mga ito. World class. No? So 10% lamang ang ating peso counterpart. Tapos re-release na 90% ang gobyerno ng Japan sa foreign loan. So bakit nila kinuha ang mga items na ito tinagay sa flood control? Kasi kung nakalagay doon, nakalagay sa PhilHealth, nakalagay sa PDIC, nakalagay sa peso counterpart, hindi mo pwedeng nanakawin eh. Hindi mo pwedeng suyupin. Naka-itemize eh. Oo, naka-itemize eh. itemized. Kung nilagay mo sa flood control, kita na ngayon. Lagay mo sa flood control, akin yung public works eh. Pipiliin ko kung sino ang mananalo ng kontraktor. So, kickback sa akin. Ganun na nangyayari. Buong Pilipinas. So, ano nakikita mo mga proyekto? Kita mo yung kalye. Bako-bako. No? Nag-i-scaling. No? Bitak-bitak. Pag nag-i-scaling ang proyekto, yung miskla mahina. Natatawa nga ako eh. Bawal walisan. Bakit bawal walisan? Kasi napupudpud. Ako po. Di ba nakikita niyo yan? Napupudpud ang proyekto. Ito talaga mga congressman na ito. Opo. Attorney, nauso din po ba sa inyo yung House Concurrent Resolution number 10, yung pong liquidation by certification sa MOOE? Bakit hindi ganon? Uy. Kasi lumalabas eh. Lumalabas yan sa public. Pinapublish kasi ang allocation ng bawat kongresista na 70 million pesos at the time. Nagkaroon ng publication eh. Ito sikreto eh. Ni pangalan lang ito, hindi natin alam eh. Grabe. Pero, Oo. Kailan na ba, MJ? Nalaman natin yung allocables. recently December lang. lang. Oo, recently lang. December lang. Can you imagine, 2013 pa yun hanggang 2025, December? Ilang taon nakaraan nun? 7 plus 5, 12 years. Di ba? Baka bahagi yan, attorney, ng time in tradition. Ay, Ano hindi. naman? Uso yan. Yung
Tradisyon. Nung congressman kami, alam mo naman PDAF eh. Mm. Priority Development Assistance Fund. PDAF ang pangalan. At alam mo na 70 million bawat kongresista. At alam mo na ang 70 million divided into two. 20 million na soft projects at 50 million na hard projects. At every year, nakapublish yan. Naalala ko sa bulletin nata pinapublish nila eh. So, ganun ha. Oh. So, alam mo ngayon mga proyektos mo. No? Alam mo kung ano yung kailangan lagyan ng project. Ngayon hindi eh. Yung bundok, no? Maski hindi kailangan ng flood control, nilalagyan. In fact, hindi natin alam kung ano yung flood control eh. Noong nagsabi ang Pangulo, mahiya naman kayo, ako yung tataka. Hindi ko alam eh. 2 weeks later, naglabas ang sumbong sa Pangulo. Doon ko nalaman na ang flood control pala ay generic terms. It's a generic term. Tapos, 18 categories pala ang flood control, including slope protection, yung mga ganon, seawall. Sa amin, maraming seawall eh. Oh, bitak-bitak nga eh. Ako po. May mga butas eh. Substandard. Parang pinatong lang doon eh. Hindi naman kailangan eh. Waldas lang ang pera ng gobyerno. Opo. Attorney, ito po nasa 60 yata na congressman ang hindi bumoto. Ang iba nag-abstain, ang iba nag-straight no, ang iba umabsent. Sa inyo pong panahon, noong nagkakabotohan na sa plenaryo, kapag nailusot po yung articles of impeachment, anong rule nung panahon ninyo, sir? Zero budget ba yung mga yung tutol sa impeachment? O bibigyan pa rin, kahit konti? Ganito, no, MJ, nasa opposition ako noon. Mm. Was deputy minority leader. So therefore, kami yung nag-ipapa-impeach. Halimbawa, no? Ihalimbawa ko lang ha. Nung panahon ni Chief Justice Hilarion Davide, no? 'Di ba umalis si Erap at nagpalit si Presidente Arroyo. Okay? So sinwear in nila si Presidente Arroyo. Sino nag-swear in? Chief Justice, no? Pagkatapos niya, nakaupo na si Arroyo. Ang nangyari, itong si Justice Panganiban gumawa ng libro. No? Sa akin pa yung kopya ng libro eh. Sabi niya, bago daw mangyari na nagkagulo sa palasyo, pumunta daw si GMA sa kanila, nagpapaturo kung paano magiging presidente. No? Ang masama dito, si Erap, nagtawid sumakay sa bangka. Pumunta from Malacanang Palace, pumunta sa Malacanang Park. Magkatabi lang yan, pero ilog, Pasig ang sa gitna. Ngayon, nung nag-file ang kaso si Erap, sabi, hindi naman ako nag-resign, babalik na ako. No? Bilang Pangulo. Sabi ng Korte Suprema, implied resignation. At lahat sila pumirma. Itinuruan nyo nga si GMA paano maging presidente. Tapos sinuwerein nyo. Tapos nung pinailang kaso, kayo rin na-resign. Di ba impeachable yun? So pinailan namin ng impeachment sila. Yun ang mga sinalinan ko noon, MJ. Technical, no? Technical. Oh, hindi lang ha. Alam mo na alam mo. Alam na alam mo. Tinuruan mo si Vice President Arroyo paano palitan si Erap. Sinuwerein mo na. Tapos lumabas ka ng libro. Na nag-file ng kaso, dinesisyon na pabor. Di ba impeachable yun? So nag-file kami ng impeachment. Alam mo, binabaan kami ng TRO ng Korte Suprema. At wala kami magawa. So anong nangyari? Nirespeto namin yun. Kasi wala naman kami magawa But then, ang opposition noon tunay. Hindi ko masabi na ang opposition ngayon sa Kamara ay tunay. Parang company yun Oo, parang yung halimbawa ng minority leader, kampi pa rin ng majority. Parang gano'n yung company union, parang gano'n yung meaning kalaban mo, nakasama mo, parang gano'n attorney. Ay, hindi tunay na opposition Di ba ang Chief of Staff ay nagiging Bureau of Immigration Commissioner? Nako po. Attorney, bago lang po ulit si Partner Admar, sa panahon po ba ninyo may equity sa pamamahagi ng pondo? I mean, yung mga distrito na talagang kinakailangan, binibigyan. Doon napupunta yung mas malaking bulk ng pondo. O Ganito po, wala rin? Nung third term na ako, si GMA ay nanalo na sa kanyang second term. First term. First term. Kasi si Nervia, yung unfinished term ni Erap, inipit na kami. Wala na kami nakukuha. Releases? Wala.
Opo, attorney, balikan ko lang yung sa pagbabudget ng pondo ng taong bayan. For sure na monitor nyo yung paghimay sa 2023 budget, lalo na doon sa PhilHealth na sinasabi nila na inilipat at itinuring na yung infrastructure project para sa health pa rin, yung kalsada ba yun or tulay, tapos sa 2024, 2025, pati 2026 na budget GAA ay hinimay din sa Korte Suprema lately lang din, no, yung nagkaroon po ng oral arguments. At doon na pag-alaman na yung mga priority or key projects na under ng parang development plan natin, economic plan, Philippine Development Economic Plan ba yung tawag nun, na for sure na may talagang pinag-aralan na may impact sa ating economy. Mula sa program, nagpalit sila papunta doon sa mga unprogram. So ibig sabihin yung mga unprogram dati, yung mga karamihan ng mga flood control, inilipat, ginawang program, yung mga key projects na pinag-aralan ng husto na may impact sa ekonomiya natin, hindi na nagiging key projects. Yun po ba sa tingin ninyo ay tama o mali? Mali yun. Kasi gaytong nung araw, meron din unprogrammed allocation. Pero ang kondisyon noon, pag sumobra ang koleksyon ng gobyerno, no, may pera na, sobrang koleksyon eh. Normally, April 1 yan eh. Yan ang bayaran ng buwes, ng taxes. Papasok yan doon. Pero ngayon, iba na nangyari eh. Nilalagay sa unprogrammed fund, ginawa na rin parang pork barrel. Hindi na hinihintay yung excess ng tax collection. Maski walang excess, papasok na sa unprogrammed fund. Doon lang kinukuha eh. Ganoon na nangyayari ngayon. Karamihan yan, papasok na sa flood control. At hindi lang yun Admar, yung minityo natin kanina yung 3 items na naalala ko na sa hearing sa Korte Suprema yung PhilHealth, PDIC, at saka peso counterpart. Lahat yan nilipat doon sa flood control. Opo. Yung mga flood control projects, ito ba ay naging bida sa panahon po ninyo noon? Wala eh. Hindi. Ang ano nun ay farm to pocket roads. Farm to pocket roads. Farm to pocket roads. Pero na-mention din yan, meron pa rin ganyan. Ako nga noon, ayaw ko ng farm to pocket roads, pinapasimento ko eh. Ayoko rin ng asphalt overlay kasi malakas ang kita doon eh. Which is, yung mga nabanggit last time din, nung kasagsagan ng pag-ugong talaga sa issue ng korupsyon ni Mayor Benji Magalong, pati yung Cat's Eye, yung iba pang mga sa mga kalsada, talagang lehitimo yung kanyang mga ni-raise na super overpriced. Well, Admar, no? Narinig ko noon, no? Narinig ko nung panahon ko, siyempre sa oposisyon ako. Ayoko magkamali. Kasi kung sa oposisyon ka, kailangan malinis ka. Kung narinig ko, hindi ganun kalaki ang kickback eh. Ngayon, 25% eh. Nako po. Ito Nalala ko Opo. yung isang sekretary na nagsabi, moderate your greed. Pero ito pong ito yung nakikita nyo rin ba na reason kung bakit hindi ganong kaganda yung ekonomiya natin? Kasi yung mga proyekto sana na makakapag-boost sa ating ekonomiya, yun yung hindi na na-prioritize eh. Yung mga hindi na kasama sa plano, yun yung ginagawang priority. Ganito, Admar yung sinabi ko kanina, foreign assisted projects, hindi ko alam kung ano mga proyektos ang naka-line up doon. No? Ulitin ko hindi ko alam kung anong proyektos ang naka-line up noon. Marami yun World Bank, Japanese Yen Loan Package, ADB, meron pang KOICA, Korean International Cooperation Agency. Meron pa yung minsan Saudi Arabia. No? Ang kondisyon dito ay ganito po. Maglalagay ka ng peso counterpart. No? So ngayon, paglagay ka ng peso counterpart, no, hindi ko na malala kung magkano ang peso counterpart ng ibang project, ng ibang fundings. Pero ako naman, nag-concentrate ako sa Japanese Yen Loan Packages. Kaya alam ko na 10% lamang. 90% will come from the loan proceeds. Okay.
So ngayon, ito na ha. Ang proyekto, dalawang klase yan. It's either a 50% tied project or 100% tied project. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabi mong 50% tied project, ang gagawa ng design, ang consultant, no, ay foreigner. Pinipili po na nagpo-provide ng yung funder. No, pag sinabi mo namang 50%, pwede ang local contractor ang mananalo. Pero sa construction, ito po sa construction, binabantayan siya ng foreign consultant. Tinitingnan siya ng ginagawa niya, sumasang-ayon sa programa na ginawa ng foreign consultant. Pag sinabi mo namang 100% tied project, both the consultant and the contractor, dapat foreigner sila. Pero, ano yun madalang makita yon. Karamihan talaga 50% tied. So, anong punto natin dito? Nakikita natin na gestation period nito 5 years 5 years ang gestation period. At magaganda ang proyektos na yan. No? Yung road na pinagawa ko, naku, ang quality grabe. Pag pumupunta ako sa abroad, kino-compare ko, first class. No? Ngayon, ito nangyayari. Tinanggal yan Di ba? Nilagay sa flood control. So wala ng foreign assisted project. Pangalawa, 2 taon na lang natira sa Pangulo. Ano pang proyektos with economic benefits ang madalaya sa Republika ng Pilipinas? Para sa akin ang gestation period, yung iisipin mo yung proyekto, pupunduhan mo at ma-realize mo o ma-implement ng proyekto, 5 years po yon. So ano pa ang economic benefits na madadala ng Pangulo sa ating bansa? Ako po ay nagsasabi na mukhang wala na. 2 years na lang. Opo. Attorney, yung mga ganong klaseng mga proyekto ba na malimit, mga big ticket projects, yung mga foreign assisted projects, dito po mahirapan na makapagnakaw mga buhaya? Mahirapan. Kasi may consultant. May consultant yan Ang foreign consultant, normally hindi yan pumapayag na nanakawin mo yung proyekto. At tinitingnan niya na hindi substandard ang pinagawa mo. Ganun yan Opo. Kaya mas napipili yung mga nabanggit mo na 18 klase ng flood control project. Kasi mananakaw yun Opo, attorney, bilang panghuli na lamang po, dito po sa issue na ito, pwede ba na mabawasan itong ganitong klase ng parang nagiging norm na po kasi bilang isang kongresista, bilang isang representative, Tagalog nga, mambabatas, sa Bisaya, sa Moa, sa Cebuano, magbabalaod, no? Talagang nakatoka lang sa paggawa ng batas. Pwede ba na tanggalin yung alam nyo yung kaya nababayaran, kaya na, meron tayong naririnig, nakapalit ng boto, etong mga proyekto at ibigay na lang ito sa lokal na pamahalaan. Total, same din naman sila ng area ng congressman na ito para pure lang na paggawa ng batas ang gagawin ng isang kongresista at hindi kabilang ang kongresista sa laging sinisingil ng mga constituents na kung meron ba tayong dyan, ganitong proyekto, kung meron bang ganito kasi for sure kahit ikaw board member din na attorney, hinihingan ka rin. So kumbaga parang redundant na sa mayor din, ganun din, hihingi din ng tulong, attorney. Pwede gawin Una, dapat hindi kontrolado ng congressman ang Department of Public Works and Highways. At pangalawa, feeling ko ito, kailangan galing sa Pangulo. Kung sino man siya, galing sa Pangulo yung political will na sasabihin, hindi ko bibigyan ng pork barrel, hindi ko bibigyan ng allocables itong mga kongresista. Adbar, MJ, the problem is ganito. Naniniwala ba tayo na ang Pangulo inosente dito? Opo. Attorney. Yan ang $60 million question. Iyon nga po. At isa pa, bilang panghuli na lang, attorney, kasi nakikita ko may piano ka. Kailan ka raw next nakakanta na marinig ng ating mga kababayan? Balik ng bala na ba? Alam mo, pinapractice ko na ngayon turagsoy Turagsoy. Turagsoy. Inom tumalangoy. Maraming salamat, attorney, sa inyong oras. Madamo nga salamat. Sa ulitin. Thank you, sir.
Maraming salamat po. God bless everyone. Maraming salamat si Attorney Rolex Suplico, dating mambabatas, kasalukuyan ding board member dyan po sa lalawigan ng Iloilo. Napag-uusapan natin itong patungkol sa impeachment at itong sa pagbabudget, no, sa pera ng taong bayan.